Ang programang ito ay PIRPA, PIRPA ng Iriga Central School. Masusing pakikinig at matyagang panunood ang kailangan. Ang Iriga Central School ang sumasalamin sa lahat ng pampublikong paaralan ng lungsod Iriga, kung saan ang kalidad at kahusayan ay hindi mga ilusyon kundi pawang mga katotohanan. At ngayon, sa mga nagbabagang balita, KPI o Key Performance Indicators bahagyang tumaas. Mga programa sa pagbasa at pagbilang, matagumpay na nailunsad. Inclusive Ed, binigyang tuon. Mga proyekto ng paaralan na isakatuparan sa tulong ng iba't ibang sektor ng komunidad. Huwag na pagbati sa inyong lahat. Nais kong ilahad sa inyo ang tagumpay na ginawa ng aming paaralan sa nakaraang panuruang taon 2022-2023 sa paksang Basic Education Development Plan na nakaangkla sa 4 na haligi ng edukasyon. Hinubog ang haligi ng lakas na ito dahil sa pagkakaisa at pagtutulungan ng kaguruan ng Paaralang Sentral ng Iriga at matagumpay na naisakatuparan sa pamamagitan ng pinakamahusay na kasanayan. At ngayon, dumako na tayo sa access. Ang pangunahing layunin ng aming paaralan sa tuntunin ng paaralang pagganap sa access ay tiyakin ang pantay na oportunidad sa pagkatuto at magsilbing tulay sa lahat ng mga mag-aaral na maibigay ng maayos na edukasyon. Kaya ang KPI o Key Performance Indicator ay mahalaga para sa paaralan na ihambing ang kasalukuyang pagganap kung nakamit ba ang layunin at mag-isip ng estratehiya para dito. Ito ay sa pamamagitan ng ginawang pagpatala o enrollment rate, graduation rate, simple dropout rate, school leaver rate, at transition rate. Isinagawa rin ng masigasig ng mga guro ang pagbandilyo sa lahat ng dako ng barangay para sa tamang impormasyon, pagbisita sa mga bahay-bahay, child mapping, at orientasyon ng mga magulang ukol sa kahalagahan ng edukasyon sa mga mag-aaral. At naman sa quality, ang pagkakaroon ng dekalidad na edukasyon ng bawat mag-aaral ay puhunan na magagamit sa pagtahak sa maayos at matagumpay na buhay. No child left behind, ika nga. Naisagawa rin ang pagtatasa ng CRLA, ALNAT, panahunang pagsusulit o quarterly test na may layuning mabigyan ng kaukulang aksyon ang mga kahinaan ng bata sa bawat kasanayan ng asignatura na nangangailangan ng tulong, atensyon at interbensyon para sa pagkatuto at pag-unlad ng pag-aaral. Isinagawa ng paaralan ang iba't ibang programa sa pagbasa at pagbilang. Ito ay interbensyon na nagamit para sa pagpaigting ng mabilisang pagkatuto ng mga bata. Ang mga sumusunod na programa ay Project Bar, Project RIP, Project Vera, Basa sa Pamilya at Brigada Pagbilang. Karagdagan pang mga gawain na katulong sa mabilisang pagkatuto ng mga bata ay ang pagsasanay ng bawat guro sa pamamagitan ng NSET, LAC session, coaching and mentoring at mga palihan. Isinagawa din ang Happy School Program, Buwan ng Mga Bata o Children's Month at marami pang iba. Ang lahat ng aktibidad na ito ay malugod na naisakatuparan ng paaralan at matagumpay na pagkatuto ng bawat mag-aaral. At pagkakas sa equity, mabigyan ng pantay na oportunidad at pagkatuto ang mga batang may kapansanan o learners with special needs at maayos na pagtanggap at pakikitungo sa kanila ang kailangan. Dahil sa inclusive education, unti-unting nahubog ang kanilang kakayahan at naranasan ang pakikahalubilo sa mga kaklase ng walang alinlangan. Kasama rin dito ang iPad, JEDC at Muslim na mga mag-aaral na nabigyan ng maayos na pagkatuto, pakikitungo at pantay na pagtrato bilang mag-aaral ng ICS. At ang
sa ating mga balita ay ang resiliency at well-being. Para magkaroon ng maayos, malusog at produktibong paaralan at sa tulong ng iba't ibang sektor ng komunidad ay naisakatuparan ang iba't ibang programa na tumugon sa layunin ng paaralan para sa maayos na edukasyon. Ang mga sumusunod ang naging programa ng paaralan at may pagmamalaking na isagawa ito. Implementasyon ng Brigada Eskwela at Brigada Pagbasa na nanguna sa large category ng SDO Irigas City. Narito rin ang BRRM at Solid Waste Management, Wellness Program, Feeding Program, Religious Program, WINS Program, at gulayan sa paaralan. Isa pa sa matagumpay na nakamit ay ang pagdilala sa paaralan bilang nanguna sa financial liquidation ng MOOE na nagpapahiwatig ng masigasig na pagpapatupad ng programa, proyekto at iba pang aktibidad ng paaralan. At dito tapos ang aking iulat. Sa ngalan po ng aking mga kasamahan at ang Balitang Edukasyon ng ICS, ang inyong lingkod, Ginoong Leopoldo R. Datu Jr., punong guro ng ICS, na nagsasabing, patuloy tayong maging matatag sa pagtaguyod ng isang bansang makabata, batang makabansa. Ang lahat ay para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Hanggang sa muli, maraming salamat at mabuhay ka, matatag na edukasyon!